Magandang gabi, Pilipinas! Sa loob ng 5 dekada, ang insurensiya ang patuloy na pumipilay sa hinahangad na kapayapaan ng bansa. Kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, kawalan ng komprehensibong reforma sa lupa. Ilan lamang ito sa mga umano'y karapatang pantaong ipinaglalaban ng mga komunistang grupo. Ngunit sa halip na dumaan sa mapayapang proseso, humantong ang kanilang pakikibaka sa paggamit ng dahas na ngayon ay isa na sa ugat ng kaguluhan sa bansa. Human rights must work to uplift human dignity. But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Iba't ibang taktika na ang inilunsad ng mga nagdaang Pangulo ng Pilipinas. Sa mga naunang taon ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinubukan itong makipagdialogo sa mga pinuno ng rebelde. Maayos na umarangkada ang mga formal na negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP-NPA. Positibo ang magkabilang partido na pareho itong magbenepisyo sa kasunduan sa reformang pang-ekonomiya at panglipunan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal, muling namayani ang karahasan sa kabila ng hiling na ceasefire. Kayong mga komunista, you're just wasting your time. You cannot prevail over government of the Republic of the Philippines. Neither can you find a sanctuary under a communist rule. Huwag na tayong magbulahan. Kung gusto ninyong tumulong sa kabila, magpuntahan na kayo lahat. But I am warning the leader, I will arrest all of you and throw you to the slammer. Sa kabila ng pagkakadakip ng ilang mga pinuno ng makakaliwang grupo at nooy nilulutong peace talks ng pamahalaan sa Communist Party of the Philippines at founder nitong si Joma Sison, hindi pa rin natigil ang paglaganap ng krimeng pinaghihinalaang kagagawan ng New People's Army. Walang sinasanto ang mga rebelding grupo, sibilyan man o armadong otoridad, hindi lusot sa kanilang operasyon. July 18, 2019, 4 na pulis ang walang habas na tinorture ng mga NPA sa bayan ng Ayungon, Negros Oriental. Binansag ang Fallen 4, personal na binisita ni Pangulong Duterte ang burol ng 4 na pulis at kinilala ang kagitingang ipinamalas ng 4 sa ngalan ng serbisyo. Nag-offer pa ito ng 5 milyong pabuya sa kung sino mang makakahuli sa mga suspect ng karumaldumal na krimen. Sa mga nakalipas na buwan, bumandera sa mga balita ang isla ng Negros. Maraming mga engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at ng NPA ang naganap. Madugo kung saan nagbuwis ng buhay ang maraming mga sundalo at kapulisan. Pati mga kalaban nito ay nalagasan din. Hanggang sa ngayon, marami nagtatanong ng mga Negrense hanggang saan nahahantong ang sigalot na ito na tumagal na ng halos 5 dekada.